Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tasyo. Taong 1975. Balasan, Iloilo. Mita, dumating na ba si Tasyo? Abay, mamamatay na lang ako ah. Hanggang ngayon hindi pa rin siya dumarating. Tinawag niyo ba talaga? Wika ng naghihingalong si Lolo Dodong. Nako, itong si tatay. Oho, kanina ko pa ho yun pinatawag. Abay, ewan ko po kung bakit hanggang ngayon wala pa rin. Lagot talaga yan sa akin pagdating niyan mamaya. Tugon ni Tia Mita. Ano po bang kailangan niyo sa kanya, tay? Andito na po ang lahat ng apo niyo. Maliban sa kanya. Dagdag ni Tio Puldo. Oo nga, maliban kay Tasyo. Alam niyong pareho kung bakit. Sana bago man lang ako mawala, maipasa ko ng maayos ang lahat. Alam niyong wala sa lahat ng narito ang may kakayahang kagaya sa akin. Maliban kay Tasyo. Kakaiba ang batang yon. Balang araw magiging tanyag na manggagamot siya at kikilalanin sa lugar na ito. Alam ko, ramdam ko yon sa batang yon. Wika ng matanda. Si Lolo Dodong ay kilalang manunugis at albularyo sa lugar. Pero sa edad na 71, hindi na kaya ng katawan ang responsibilidad. Ayon sa mga nakakakilala kay Lolo Dodong, sa ganung edad sobrang talas pa din ang pag-iisip nito. Hindi nga lang masyadong makalakad. Ngunit nagagawa pang magpagaling gamit ang karunungang galing sa mga gabay. Pero dumating siya sa puntong kailangan na niyang magpahinga. Noong makitaan na merong kakayahan ng apo, nagpa siya ang matanda na panahon para maipasa ang gampanin. Nag-aalala naman ang mga maiiwang anak. Dahil mas pinili ng matanda na kay Tasyo ipamana ang lahat ng gamit. Ulila na sa mga magulang ang bata. Lumaki ito sa piling ni Lolo Dodo. Ayon naman sa matanda, mas higit na kailangan yon ni Tasyo kesa sa ibang mga pinsan. Wala na itong maaasahan sa buhay. Ganun pa man hindi pumayag ang mga anak na matanda. Ayaw nilang si Tasyo ang mapamanahan. Mabisyo ito at walang direksyon ng buhay. Pero iba ang nakikita ni Lolo Dodong Sapo. Kagaya niya may kakayahan itong maging katulad niya na manggagamot. Halos gabi na nang makauwi si Tasyo sa tahanan. Nagalit ang mga tiyahin dahil dumating ito na amoy alak. Ayon naman sa binata, dumaan lamang ito sa bahay ng kaibigan at dumalo sa kasiyahan. Tasyo, wala ka ba talagang delikadesa? Alam mo namang nasa kritikal na kalagayan ng lolo mo. Tapos uuwi ka dito ng lasing. Sige na, ayusin mo ang sarili mo. Kanina ka pa niya hinihintay. Sigaw ni Tia Mita. Hindi po ako lasing, no? Abay, nakainom lang ng kaunti. Siya nga pala, parang hindi na din naman ako kailangan dito eh. Punuan na eh. Tugon ni Tasyo. Papasok ka sa kwarto ng lolo mo o hahampasin kita ng termos. Mamili ka. Mainit ang ulo ko, dinadagdagan mo pa. Bilis na. Muling wika ng tiyahin.
Nasinukpa ang bata habang naglalakad papasok ng kwarto. Nasa tapat pa lamang siya ng pinto. Meron na siyang nakitang malaking nilalang. Sa paglalarawan niya, mukha itong kalabaw na may katawang tao. Kinusot pa niya ang mga mata. Buong buhay ni Tasyo ngayon lamang siya nakakita ng kakaibang nilalang. Madalas mga kaluluwang ligaw lamang ang nagpaparamdam sa kanya. Isa din ito sa mga rason kung bakit siya palaging naglalasing. Hindi makatulog si Tasyo dahil sa mga espiritong nanggagambala sa kanya. Tatalikod na sana si Tasyo para humingi ng tulong. Pero biglang nagsalita ang kaharap. At saan ka pupunta, bata? Huwag mo sabihing natatakot ka sa akin. Bilisan mo na. Kanina ka pa hinihintay ng lolo mo. Kapag ako nainis sa iyong bata ka, hihilahin kita papasok. Pumili ka. Wika ng balaw na si Kisig. Abay, iilang ako. Masyado ka naman. Hindi ako takot sa'yo, no? Saka, ano ba yung suot mo? Sandali ha, babalik. Habang nagsasalita, bigla siyang hinila ng nilalang at pinasok sa loob. Kamuntikan pang mapatili si Tasyo sa sobrang gulat. Pagkapasok sa loob ng silid na matanda, nakita naman ng mga pinsan ni Tasyo na nakaangat ng bahagya sa sahig ang binata. Nagtataka ang mga ito dahil wala namang kasama si Tasyo. Nagwika naman si Kisig na ang binata lamang ang nakakakita sa kanya. Ibaba mo na siya, Kisig. Nako, nagkita na pala kayong dalawa. Ipapakilala sana kita sa kanya po eh. Kaso, mas nauna pala kayong magkasalubong. Pero hindi bale. Julio, Cornec, Pepito, lumabas muna kayo. May pag-uusapan lang kaming importante. Saka sabihin nyo sa mga magulang nyo ha. Huwag mo nang papasok. Utos ni Lolo Dodong sa mga apo. Sumunod naman ang mga ito pero may halong pagtataka. Nang makalabas, kaagad namang pinasarado ng matanda ang pinto. Alam niyang makikiusyoso ang mga anak sa mga nangyayari. Ayon sa matanda, hindi magtatagal. Lilisanin na niya ang mundong ibabaw. Pinaupo ni Lolo Dodong sa gilid niya si Tasyo. Pinakuha naman niya sa gabay ang kahon na ipapamana sa apo. Halos mawala ang kalasingan ni Tasyo nang makita ang hawak ng matanda. Kumikinang na medalyon na ayon dito. Iniingatan niya sa loob ng mahabang panahon. Kasama sa kahon ang mga kaalaman kung paano mapapagana ang gamit. Nanlaki ang mga mata ng binata. Mismong gabay ang nagsuot sa kanya ng medalyon. Ngumisi pa ito at humarap sa matanda. Kasabay ng pagyuko bilang respeto kay Lolo Dodong. Magsasalita pa sana si Tasyo habang nakahawak sa kamay ng lolo. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Tasyo. Tumatango lamang sa lahat ng sinasabi ng matanda. Nakatitig lang dito bilang pamamaalam. Huwag kang mag-alala. Kaysa mo ko sa mga gampaning naiwan ng lolo mo. Sa ngayon, hindi mo pa naiintindihan. Pero pagdating ng panahon, mauunawaan mo din kung bakit ikaw ang napili niyang sumalo sa pwesto niya. Ang magiting na mandirigmang albularyong si Dodong.
magagawa mo din. Mahihigitan ang mga nagawa niya. Wika ni Kisig. Napabuntong hininga na lamang si Tasyo. Nilapitan niya ang lolo na nooy wala ng buhay. Nangako ito na kung anuman ang iniwan sa kanya, iingatan at gagampanan niya ang lahat ng iyon sa abot ng makakaya. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok na ang mga tiyuhin at tiyahin. Humahagulgol ang mga ito sa pagkawala ng matanda. Ramdam nilang tuluyan ng namaalam si Lolo Dodo. Halos itulak naman nila palayo sa matanda si Tasyo. Wala namang nagawa ang binata kundi lumabas. Bit-bit ang pinagkaloob ng lolo sa kanya. Mula ng gabing yon, pinalayas na siya ng tahanan ng mga tiyuhin at tiyahin. Ayon sa kanila, nakuha na ng binata ang pamana ng lolo. Isa pa, wala naman siyang silbi sa pamamahay nito. Ilang araw matapos ang lamay at libing, bitbit ang ilang gamit, mas pinili ni Tasyong manirahan sa lumang kubo kung saan siya pinanganak. Sako pa rin naman ito ng kalupaan ng lolo. Pero yon ang bahaging hindi na naaasikaso dahil ayon sa matanda, naipamana niya na ito sa mga magulang ni Tasyo noong nabubuhay pa. Bumalik siya sa lugar kung saan naaalala ang lahat ng masakit na kahapong iniwan siya ng mga magulang. Pero gayon pa man, hindi ito nag-iisa sa lugar. Kasama ni Tasyo ang gabay maging ang iba pang mga elemento na hindi niya inaakalang magiging kaibigan. Sa bilis ng mga pangyayari, ni hindi na namalaya ng binata ang mga pagbabagong naganap. Hindi lamang sa pag-iisip, kundi maging sa presensya. Pinalayas man ito ng itinuring na pamilya, pero hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Bagkus nagpasalamat pa ang binata dahil bago ang lahat, kaya naman niyang buhayin ang sarili kahit walang tulong na galing sa kamag-anak. Nandito kami para gabayan ka sa mga gusto mong matutunan at lahat ng mga nais mong tuklasin. Tasyo, naway lawakan mo pa ang pangunawa sa mga nakapalibot sa iyo, lalo pat may nagbabadya sa iyong panganib. Napag-alaman ko na may bagong yanggaw na gumagala ngayon sa baryo. Pero hindi nila alam kung paano nila ito mapapatay. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Yun ang pinakauna mong pagsubok. Wika ni Kisig. Aba, may pagsubok ka agad? Ilang araw pa nga lang tayong nagsasanay eh. Hindi ba pwedeng saka na lang? Ano ba yun? Aswang? Babae? Kasi kung magandang babae yan, aba, baka ligawan ko pa yan. Tugon ni Tasyo. Kung nandito lang ang lolo mo, nabatukan ka na. Tasyo, kailan ka ba magseseryoso? Una sa lahat, hindi ko alam kung ano ang nakita ng lolo mo sa'yo at bakit ikaw ang napili. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung may natutunan ka sa mga itinuturo namin. Pakiusap din. Ayaw kong nakikita kang tumutungga ng lambanog. Kaya ka nawawala sa konsentrasyon mo eh. Mas nauuna pa yung bisyo mo. Sita ni Kisig. Tumahimik ang binata habang patuloy naman sa pagsasalita ang nilalang. Sa totoo lamang,
hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa buhay niya. Sikat na albularyo ang lolo. Pero ni hindi napasok sa utak ni Tasyo na siya ang pipiliing tagahalili. Mula ng araw na sinuot sa kanya ang medalyon, mas marami ng elemento ang nagpapakita sa kanya. Kasama din ito ni Tasyo sa mismong kubo kung saan nakatira. Inayos niya ang kubo at sa tulong ng nilalang, naging maayos ang lahat para sa binata. Sila na din ang naglilinis at nagkukumpuni sa kubo dahil maghapong naglalasing ang binata. Napapailing na lamang si Kisig at inaasahang hindi maganda ang kahihinatnan ni Tasyo. Malalim na ang gabi. Sa kalagitnaan ng pagtulog nagising ang binata. May boses itong naririnig at tinatawag ang pangalan niya. Dala ng kuryosidad, bumangon ito at hinanap ang pinagmumula ng tinig. Nawala ang antok ng binata nang makita ang mga kakaibang nilalang na tila nagsasaya sa ilalim ng sikat ng buwan. Ilang sandali pa ang lumipas. May namataan siya na isang figura hindi kalayuan sa tahanan. Sa paglalarawan ni Tasyo, nakasuot ito ng itim na belo at tumakbo papunta sa ilog. Hahabulin pa niya sana ang babae. Ngunit bigla naman siyang hinawakan ni Kisig. Hindi ka ba nag-iisip? Sila na mismo ang naghanap sa'yo. Kusa na silang lumalapit. Kung ayaw mong mamaalam sa mundo ng maaga, aaralin mo ng maayos ang mga taglay mong gamit. Hindi yung basta ka nalang tatakbo at hahabol sa nakita mo. Sige na, pumasok ka na sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi sumisikat ang araw. Wika ni Kisig. May tumawag sa akin eh. Sino ba yun? Bakit ako tinatawag? Kaya nga ako nagising eh. Biglang uminit yung suot kong medalyon. Pasensya na. Alam ko naman na marami pa akong kailangang alamin eh. Maraming salamat kaibigan ha. Ikaw ang gabay ko. Tugon ni Tasyo. Dumiretso na ito sa loob ng tahanan at natulog. Kinaumagahan, nagising si Tasyo dahil sa sigaw ng matanda sa tapat ng kubo. Umiiyak habang tinatawag ang pangalan niya. Kaagad naman siyang lumabas at inalam kung ano ang kailangan. Napag-alaman ng binatang kailangan ng tulong ng asawa ng matanda. Kaya kahit hindi alam ang gagawin, kaagad naman itong sumama sa lalaki. Habang naglalakad, nagkukwento na ang matanda sa mga nangyari. Ilang sandali pa, narating na nila ang tahanan nito. Dumiretso lang sa pagpasok ang lalaki samantalang si Tasyo naman naiwan lamang sa labas. Ayon sa kanya, nakita niya ang mga maliliit na nilalang na naglalambitin sa bubong ng bahay nito. Iho, nasa loob ang asawa ko. Pakiusap, tulungan mo kami. Magbibigay ako ng kahit ano. Mapagaling mo lamang ang asawa ko. Wika ng matandang si Mang Igme. Matanong ko lang po. Paano niyo po nalaman na manggagamot ako? Saka paano niyo po ako nahanap sa lugar? Tanong ni Tasyo. Kalmado lamang ang binata dahil wala naman siyang nararamdamang panganib sa paligid. Hindi din naman umiinit ang suot na medalyon. Pero hindi nagpakampante ang binata. Bagkus nahanda siya sa mga maaaring mangyari. Tumugon naman ng matanda. Pumunta siya sa tahanan ni Lolo Dodong. Doon lamang niya napag-alaman na patay na pala ito.
at naipasa na ng matanda ang mga gamit sa kanya. Dagdag pa ni Mang Igme, hindi siya sigurado kung kayang magpagaling ng binata. Nagbabakasakali lamang ang matanda dahil wala naman siyang pagpipilian. Lalo pat wala naman siyang perang pambayad sa doktor. Nang mga oras na yon, tila mamamatay na ang asawa ng matandang nakaratay sa higaan. Napahingang malalim si Tasyo. Kinausap ang mga nilalang na nooy nakalambitin sa pawid ng bahay. Inalam nito kung ano ba talaga ang kalagayan ng gagamutin. Hindi naman siya nabigo. Ayon sa mga nilalang, sumpa ang dumapo kay Aling Rica. May nagawa ng masama ang Ale kaya ito nangyari sa kanya. Habang kinakausap ang mga nilalang, umiiyak naman si Mang Igme dahil sa isip niya. Maling tao yata ang napuntahan. Sa kabilang banda naman, may inabot ang nilalang kay Tasyo. Ayon sa mga ito, mapapagaling nun ang sumpa pero kailangan munang mangako ni Aling Rica na hindi na uulit sa ginawa. Napatungo naman ang binata at nagpasalamat. Pasensya ka na, Rica. Desperado kung gumaling ka. Kaya tumawag ako ng... Natigil sa pagsasalita ang matanda nang lumapit si Tasyo sa asawa. May kung ano itong iniihip sa hangin. Kasabay ng paglapat niya ng tila maliit na dahon sa parte ng katawan ni Aling Rica na may pinsala. Hindi man maintindihan ng binata ang pakiramdam na bumalot sa kanya. Ngunit sinundan niya lamang ang sinasabi ng mga nilalang. Noong una, akala niya biro lamang ang nakikita sa lolo noong buhay pa. Ngunit ngayon, siya na mismo ang nakakaramdam. Ilang saglit pa ang lumipas. Tila hinigop ng dahon ang karamdaman ng Ale. Ayon naman kay Mang Igme, milagro ang nasaksihan at hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hoy, Igme! Abay, bakit ka nakatayo lang dyan na parang natatae? Nakapagluto ka na ba ng agahan? Sino naman itong binata? Nako! Parang nanakit yata ang katawang ko. Ano bang nangyari? Abay, yung damit ko. Ilang araw na ito, ha? Wika ni Aling Rica na tila walang nangyari sa kanya. Huwag na po kayo mag-alala. Maayos naman po ang lagay niyo eh. Siya nga pala, humingi ka po ng tawad sa mga nilalang na nakatira mismo sa bahay mo. Meron po kayong kasama na mga lumon eh. Tsaka para tuluyan ng gumaling yung sakit niyo, alayan mo sila ng pagkain. Gusto nila nung kakanin o kaya matatamis. Tugon ni Tasyo. Maraming salamat dahil sa ginawa mo. Makakarating ito sa buong baryo. Magandang baleta. Nagbalik na ang dalubhasang albularyo. Wika ni Mang Igme na nagtatalon sa saya habang sinisigaw ang pagbabalik ng albularyo. Napayakap ito sa asawa sa sobrang saya. Nagpaalam na si Tasyo at pinaalala ang nais ng mga nilalang para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at hindi na maulit ang sakitan. Umuwing masaya ang kalooban ni Tasyo. Alam niyang hindi lang yun ang unang beses. Ito ang panimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ilang araw matapos ang pangyayaring yun, marami na ang dumadayo sa tahanan ni Tasyo para magpagamot. Maging ang mga tiyuhin at tiyahin na papadalaw sa kanya. Niyayaya pa siya ng mga itong bumalik ng tahanan. Pero ayon kay Tasyo,
Panatag ang kalooban niya sa tahanang pinagkaloob ng mga nilalang na gumagabay sa kanya. Iginalang naman ng pamilya ang pasya ng binata. Humingi sila ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa na hindi maganda sa binata. Naging maluwag naman sa dibdib ni Tasyo ang pagpapatawad. Naiintindihan niya kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Dahil sa sayang dala ng araw na ito, napainom na naman si Tasyo ng lambanog. Maghahating gabi nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Ayon sa kanya, dahil lamang ito sa dami ng nainom na lambanog. Walang ano-ano napatakbo si Tasyo sa palikuran na hindi kalayuan sa tahanan. Niwala siyang dala na kahit ano, maliban na lamang sa mga damong panglinis. Ilang sandali pa ang lumipas. Nang makalabas sa palikuran, nasipat niya muli ang figura ng tao. Bigla ding uminit ang pakiramdam ng binata. Nakisabay na din ang suot na medalyon. Sa pagkakataong ito, wala ang gabay kaya hinabol niya ang nakita. Habang sinisipat kung saan napunta ang anino, hindi niya napansin ang malaking baboy ramo na palapit sa kanya. Paglingon ni Tasyo, dinambahan siya ng nilalang at nagpagulong-gulong doon sa damuhan. Dito lamang niya naalala ang lahat ng sinabi ng gabay. Pero huli na nang maisip niya ang kailangang gawin. Sinakmal siya ng nilalang, pero kagad naman niyang naisangga ang braso. Sa isip ng binata, ito na siguro ang katapusan ng buhay niya. Pakiramdam ni Tasyo, unti-unti na siyang nawawala ng lakas. Pero biglang may humablot sa aswang at binalibag ito palayo sa binata. Habang nakahiga sa lupa, si Kisig ang nakipagbunos sa nilalang. Kagad namang kumaripas ng takbo ang aswang. Nang makita ang iba pang mga kaibigan ni Tasyong papasugod sa lugar. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nasa iyo na ang gamit, pero hindi mo naman alam kung paano gamitin. Kaya yan ang nangyari. Ano? Babangon ka ba dyan? O hihilahin ka na lang namin papasok? Kayo talagang mga tao, ang titigas ng ulo. Wika ni Kisig. Nalapa na nga ako ng aswang Napagalitan pa. Ay, pasensya na. Tao lang. Hindi perpekto. Pero pakiusap, kung pwede, buhatin niyo na ako. Hindi ako makatayo wag nang mainit ang ulo, Kisig. Sa susunod, pangako, makikinig na ako sa'yo. Wika ni Tasyo. Dahil sa inis, tinalikuran ito ng gabay. Ang ibang kaibigan na lamang niya ang umalalay sa binata. Alam ni Tasyo na masama ang loob ni Kisig dahil sa nangyari. Sobra naman ang pagsuyong ginawa ni Tasyo, mapatawad lang siya ng gabay. Mula ng araw na yon, hindi na muling uminom si Tasyo. Nagseryoso na ito sa mga pagsasanay, lalo na sa pisikal at espiritual na aspeto. Alam ng binata na marami pa siyang makakaharap na mas malakas kesa sa aswang. Kaya sinikap niyang matutunan ang lahat ng aral na nilalatag ng gabay. Doon pa lamang naunawaan ni Tasyo ang ibig sabihin ni Kisig. Hindi basta ang tungkuling iniatang sa kanya. Kaya sinabihan siya ng gabay na mas lawakan ang pag-iisip. Isa puso ang mga turong napapaloob sa kahon ng karunungan. Buong buhay ni Tasyo, hindi niya inisip na tatahakin ang daan at yapak ni Lolo Dodong.
Ngunit kahit ganun pa man, malaki ang pasasalamat ni Tasyo sa gampaning nagbago sa buong buhay niya. Ang kwentong ito ay iilan lamang sa mga karanasan ni Tasyo. Nailapag niya ang kwentong ito hindi para magyabang, kundi mapagkukunan ng aral ng mga taong gustong mamulat sa kakaibang mundo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ricardo. Taong 1977. Bayan ng Negros. Ang init naman ng panahon. Mukhang masarap maligo sa ilog ah. Asan kaya sila Jacinto? Gapon ko pa sila hindi nakikita. Wika ni Ricardo sa sarili. Isang mainit na umaga. 2 araw na itong naghihintay sa pinsang si Jacinto. Yayayain niya itong maligo sa ilog pero hindi niya makita. Ay, ang mabuti pa siguro ako na lang mag-isa ang pupunta sa ilog Wika ni Ricardo sa sarili. Dahil sa pagkainip, aburido na din sa Ricardo dahil sobrang maalinsangan ang panahon. Nang mapunta sa ilog, solo niya ang paliguan. Nagpakasawa ito sa pagbababad hanggang sa magtanghali. Ay, mabuti pa talaga ang mga walang responsibilidad sa buhay at walang pamilya. Malayang gawin ang mga gusto ng walang inaalala. Samantalang ako eto, nagkukumahog sa pagpapaganda ng buhay ng pamilya ko. Wika ni Aling Choleng. Nang mapadaan ang matapobre at masungit na kabaryo ni Ricardo, mainit ang dugo niya sa binata. Minsan niyang napahiya ang ale nang pagbintangan siyang nagnakaw ng manok. Habang hinuhuli siya ng mga tanod, nakita namang hawak ng anak nito ang manok at ipinangsabong pala sa kalapit na barangay. Mula noon, bawat kibot ni Ricardo, minamanmanan na ni Aling Choleng. Napadaan doon ang ale sapagkat ang ilog kung saan naliligo si Ricardo, ito ang nagdudugtong sa mga kalapit na baryo. Magandang umaga ho, Aling Choleng. Pagbati ng binata. Oh, andiyan ka pala, Ricardo. Pasensya ka na ha. Hindi kita nakita. Huwag mo kong pansinin. Kinakausap ko lang ang sarili ko. Tugon ni Aling Choleng. Kahit halatang pinapatamaan ito sa Ricardo. Magdadalawamput-limang taong gulang na ang binata. Mag-isang namumuhay habang ang ina sa malayo nagtatrabaho. Samantalang hindi naman niya nakilala ang ama. Ayon sa nanay niya, sundalo ang ama at matagal nang namatay dahil sa pagseserbisyo. Hindi na niya pinansin si Aling Choleng. Sumisid na lamang ito sa ilog nang makaiwas sa bunganga ng talakerang kapitbahay. Maya-maya pa, nang makaalis na ang matanda, bigla na lamang nakarinig si Ricardo ng pagtawa, kasabay ng pag-ubo ng matanda. Ikaw talaga, Ricardo. Kaya aga-aga pinapausok mo ang ilong ni Choleng. Sigurado, maghapon na naman siyang maninermon sa mga anak niya. Ewan ko ba sa babaeng yan? Parang pinaglihi sa sama ng loob Mula nang iuwi yan dito ng asawa niya, hindi na natahimik itong baryo natin. Araw-araw na lang may nahahanap na kaaway dito. Bahay ba nga ako, Ricardo? Ikaw ba
Alam mo na ba ang nangyari sa pinsan mong si Jacinto? Tanong ni Tata Isidro, ang nag-iisa na batikang manggagamot sa baryo. Mula bata hanggang sa pinakamatanda sa lugar, kilala ito at takbuhan sa kahit anong sakit na nararamdaman. Bakit po Tata Isidro? Ano bang nangyari kay Jacinto? Kahapon ko pa nga siya hinahanap. Ang usapan namin, maliligo kami dito sa ilog ngayon. Pero hindi naman sumipot. Tugon ni Ricardo. Abay talagang hindi sisipot yung pinsan mo. Naroon at nakaratay sa banig nila. Namamaga ang mga paa. Napaglaruan ng tikbalang sa likod bahay nila. Nakausap ko naman na yung elemento. Kaso, baka ilang araw pa bago mawala ang pamamaga ng paa niya. Inihian ba naman yung tikbalang habang natutulog sa lilim ng puno Mabuting at hindi yung alaga niya ang pinagdiskitahan ng tikbalang. Tikbalang? May mga ganun pala talagang nilalang sa baryo natin, Tata Isidro, no? Sa bahay ho kaya namin, meron din. Gusto ko kasing makakita ng mga ganun Tugon ni Ricardo. Nabakas sa mukha ang interes sa mga usaping elemento at nilalang. Oo, tikbalang. Ang mabuti pa't umahong ka na dyan. Sabayan mo na akong maglakad pa uwi. Bigyan mo naman ng oras na makapaligo itong mga nakatira dito. Kanina ka pa'y naantay matapos Baka bukas sa makalawa. Ikaw naman ang pasyente ko kapag nagalit sa'yo ang mga yan. Biro ng matanda na tila may nakikita sa paligid. Sa takot naman ng binata, mabilis itong umahon sa tubig at nagtabi-tabi po bago lumapit kay Tata Isidro. Huwag niyo naman po akong tinatakot. Nako, baka sa susunod, hindi na ako makaligo sa ilog mag-isa. Tara na nga po, baka marami ka na namang pasyente sa bahay ninyo Wika ng binata. Kung ganun nga, marami na naman akong matutulungang tao. Mas mainam. Tugon ng matanda. Magkasabay na naglakad ang dalawa at habang nasa daan, natanong ni Ricardo kung hindi ba napapagod si Tata Isidro sa panggagamot sa mga tao ng libre. Tumugon ang matanda na libreng ibinigay sa kanya ang kakayahan sa panggagamot. Kaya wala itong karapatan na manghingi ng anumang kapalit sa ginagawang serbisyo. Isa pa natutuwa ang matanda sa tuwing may napapagaling at natutulungang tao. Nang sumunod na araw, naglabasan ang mga residente nang marinig nila ang pagsigaw ng mga dayo. Nakita ang matandang bulag na lalaki habang buhat ng dalawa nitong alalay. Maswerte ang baryo nyo. Dito napiling tumigil ng milagrosong bulag na manggagamot na si Pablo. Simula bukas, tatanggap na siya ng mga pasyente sa napakamurang halaga. Wika ng isa sa mga alalay na nagpakilalang Baldo. Tama. Samantalahin nyo na. 2 araw lang kami dito. Marami pang baryo na nangangailangan ng tulong ng ating butihing manggagamot. Dagdag ng isa pang alalay na si Domeng. Naintriga ang mga residente. Naisip nilang ito ang pinag-uusapang bulag na manggagamot sa kabayanan. Kayang magpalakad ng pilay at mapagaling ang mga pinakamalubhang karamdaman, galing man sa natural o hindi. Sa wakas, may totoong manggagamot din na dumating sa baryong ito. Hindi kagaya ng mga huwad na isa dyan. Kinatandaan na lang ang panggagamot.
Hindi naman totoo. Ako po ang unahin niyo sa listahan. Nais kong mapagaling tong kaliwang binti ko. Huwag kayong mag-alala. May pera ako para pambayad sa inyo. Sigaw ni Aling Tsoleng. Nahalatang nagpaparinig lang na meron siyang pera. Natuwa naman ang dalawang alalay ng bulag na manggagamot. Nagkatinginan pa ang mga ito nang makita na marami silang naengganyo. Dahil sa ale, gumaya na din ang ilang residente at nakisabay sa uso. Ayon kay Aling Tsoleng, ito ang tanyag na milagrosong bulag na naglilibot sa bayan-bayan. Narinig naman ito ni Ricardo dahil magdadala lang sana siya ng paninda na karneng manok sa parokyano. Kakaiba yung milagrosong manggagamot nila. Nagagawang pagalingin yung mga pilay at may sakit. Pero yung pagiging bulag niya, hindi niya magamot. Ito namang mga kabaryo ko hindi na nakontento sa libreng panggagamot ni Tata Isidro. Makasunod lang sa uso Handa pang gumastos. Ay, mga tao nga naman. Diyan na nga kayo. Wika ni Ricardo sa sarili. Kagad itong umalis sa lugar. Para sa kanya, sapat na ang kakayahan ni Tata Isidro na sapul sa pagkabata. Ito na ang nangangalaga sa kanya sa tuwing may sakit, bali o maging sa mga sugat. Nang sumunod na araw, tila apoy na kumalat ang balita tungkol sa tinatawag na milagrosong bulag. Maging ang mga kalapit na baryo, naroon at nakikipagsiksikan sa pila. Masuri lamang ang bulag na manggagamot. Sa isang iglap, nakalimutan ng mga ito ang matandang manggagamot na ni minsan. Hindi sila siningil sa mga kabutihan at panggagamot. Tata Isidro, sa tingin niyo po totoo kaya yung panggagamot ng bulag na yon? Nahumaling na po ang lahat ng mga kabaryo natin. Bukang pinipirahan lang naman sila ng mga yan Wika ni Ricardo. Napapadabog pa ito habang nasa bakura ni Tata Isidro. Hindi ko masasabing totoong manggagamot ang bulag. Pero hindi ko din naman masasabing huwad. Oras lamang ang makakapagsabi. Hayaan nating mangyari ang kailangang maganap. Ang mahalaga, masaya ang mga kabaryo natin. Yun na lang ang isipin mo, bata. Tugon ng matanda. Pinakinggan naman ito ni Ricardo. Ilang saglit pa naisipan itong pumunta sa lugar kung nasan ang bulag na manggagamot. Saktong pagdating niya, may nakita siyang lalaki na tumatalon sa tuwa. Sumisigaw pa na nakakalakad na siya. Makikita sa mga tao doon ang pagkamangha. Dumating kanina yung lalaki na may dalawang saklay na sumusuporta sa paglalakad. Subalit makalipas lang ang ilang minuto sa loob ng kubo kung saan ang gagamot ang bulag. Milagrong nakapaglakad ito, kaya mas lalong nakumbinsi ang mga tao sa kakayahan ng bulag. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kabaryo. Yan ang totoong manggagamot. Kita mo kagad ang resulta. Hindi kagaya ng iba dyan. Kung ano-anong damo ang pinapainom sa'yo. Napakapait. Pagkatapos wala namang pinagbago. Wika ni Aling Tsoleng. Narinig ito ni Ricardo. Nainis ang binata dahil alam niya si Tata Isidro ang tinutukoy nito. Maghapon ng gamot ang bulag na albularyo. Sa palagay ni Ricardo, napakaraming kinita ng 3 dayo sa haba ng pila.
Bandang 4:00, nahinto na ang panggagamot at sinabing bukas na lang ipagpapatuloy. Palihim namang nagtago si Ricardo sa madamong parte ng lugar. Balak niyang manmanan ang ginagawa ng mga dayo. Nagulat siyang naroon din yung pilay na napagaling kanina. Nakita ni Ricardo na binabayaran ito ng 2 alalay ng bulag. Mahusay ang arte mo kanina. Kahit ako napaniwala mong pilay ka. Bueno, bukas kailangan namin ng sinasapian ha. May maire-rekomenda ka ba? Palalabasin nating sinasapian ng demonyo. Mainam sana kung dalaga. Magbabayad kami ng malaki kung maayos niyang magagampanan ang parte niya. Wika ni Baldo. Itinikom ni Ricardo ang kamao. Labis ang galit niya nang malaman ang panlolokong ginagawa ng dayo sa mga kabaryo. Pero naisip niya na wala naman siyang ebidensya para madiin ang 3 sa panggagantyong ginagawa nila. Pagsapit ng gabi, naglakad si Ricardo sa labas dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Naisip niyang pumunta muna sa tahanan ni Tata Isidro para ipaalam ang natuklasan, hanggang sa may napansin siya na nilalang na nasa ibabaw ng bahay ng kabaryo. Kung tama ang pagkakatanda niya, buntis ang asawa nito. Nakadapa ang aswang sa bubong at marahang hinahawi ang mga pawid. Matapos yon, may nakita pa ito na isang malaking baboy ramo. Papasok din sa bakuran kung saan naroon ang nilalang sa bubungan. Nagpalit ng anyo mula sa pagiging baboy. Naging tao ito. Walang saplot at nangingintab ang balat sa sinag ng buwan. Gumapang ito papunta sa ilalim ng bahay at mula doon, hindi na nakita ni Ricardo ang ginagawa nito. Balak na sana ni Ricardo na lumabas sa pinagtataguang puno para sigawan ng kabaryo. Pero natigilan siya nang makita na may isa pang nilalang na papalapit sa bahay. Napabitaw na lamang na mabigat na salita sa Ricardo. Nakilala niya ang 3 nilalang. Teka nga, sigurado ako, siya yung bulag na manggagamot. Bakit tuwid na siyang maglakad? Tsaka napakalinaw ng mata. Kung makatingin sa bahay ng buntis. Sinasabi ko na nga ba mga huwad na manggagamot ang mga ito. Wika ni Ricardo sa sarili. Bukod sa pagiging huwad, aswang pa ang 3 dayo. Ginagamit nila ang panggagamot para mamarkahan ang mga bibiktimahin sa bawat baryong napupuntahan. Ang mas masaklap, pinipirahan pa nila ang mga ito. Walang magawa sa Ricardo. Gustuhin man niyang tumulong pero 3 aswang ang naroon at mag-isa lamang siya. Mabuti na lamang nagawi doon yung mga tanod kaya nagsipulasan ang mga ito. Nagantay pa ng ilang sandali si Ricardo. Inisip niyang puntahan ang tahanan ng buntis upang balaan sa peligro ng aswang. Pero bago pa man makalabas sa pinagtataguan, nauna nang lumitaw mula sa kawalan ang 3 dayo. Akay ng 2 alalay yung bulag na manggagamot na may dalang tungkod. Magandang gabi sa inyo mga amang. Mabuti naman at naisipan yung Ramonda. Nakakaramdam ako ng masamang presensya sa paligid. Nakiusap ako sa mga kasamahan ko na samahan ako dito para masiguradong ligtas ang mga mamamayan. Wika ni Pablong bulag. Mabilis itong nakapagpalit ng anyo.
Nilinlang ang mga tanod sa nakakaawa nitong itsura. Nagpasalamat naman ang mga tanod sa kabutihan ng mga dayo. Matapos yon, nagpatuloy na sa paglalakad yung tatlong aswang. Ligtas ang mga ito sa kamuntikang pagkabuking ng mga tanod. Napagpasyahan ni Ricardo na umuwi na lamang. Sumangguni kay Tata Isidro. Natanong ng binata ang dapat gawin para tuluyang mabunyag ang lihim ng mga aswang. Masyadong tuso ang ganyang uri ng aswang. Kaya nilang paniwalain ng mga tao sa ilusyon. Sa palagay ko, kailangan natin silang mahuli sa akto ng pangaswang. Kahit isa lang sa kanila ang mahuli, maibubunyag natin ang kanilang lihim. Wika ni Tata Isidro. Alam ni Ricardo na mahihirapan silang mahuli ito. Kaya nilang magbalik sa anyong tao sa isang iglap. At sila pa ang lalabas na masama sa mata ng mga kabaryo. Lalo pat naroon si Aling Tsoleng kapag nanggagamot ang mga dayo. Alam niyang iskandalo lamang ang kahihinatnan sa oras na magpadalos-dalos ng kilos. Bumuo ng plano ang dalawa. Pinaniniwalaan na ang nakabaliktad na walis tingting sa may pintuan na may kakayahang pigilan ang aswang. Kung ganon, kung ilalagay ni Ricardo ang walis tingting ng pabaliktad sa pintuan ng kubo ng mga aswang, hindi na ito makakalabas. Maliban na lamang kung mag-aanyong aswang ang mga ito at wawasakin ito ng tuluyan. Nabuo na ang plano. Magpapanggap na pasyente si Ricardo at siya ang huling papasok. Matapos lumabas, ilalapag niya ang walis na nakatago sa damit sa mismong pinto ng mga aswang. Pagsapit ng umaga, kagaya ng narinig na plano sa dalawang alalay, may dumating na dalaga na nagwawala at pinipigilan ng mga kasamahan nitong lalaki. Ayon sa mga kasama ng dalaga, tila sinasapian ng demonyo ang pinsan. Nagwawala ito at nag-iiba pa ang boses. Kagad naman itong sinalubong ng dalawang alalay at sinabing, ito na muna ang gagamutin dahil tila malubhana ang kalagayan. Gawa ng interesado ang mga tsismosong kabaryo ni Ricardo na malaman kung magagawa bang pagalingin ng bulag ang sinasaniban. Pinauna nga nila ito. Isinara ng mga bantay ang pinto. Narinig ng mga tao sa labas ang pagsigaw ng babae sa kakaibang boses. Maririnig din na tila may nagliliparang gamit sa loob. Ilang saglit pa, napayapa ang kubo at maging ang mga nasa labas. Nakaabang sa pananabik kung naitaboy na ba ang demonyo. Lumabas namang nakangiti ang dalaga at sinabing magaling na siya. Umiiyak-iyak pa ito habang papalapit at niyakap ang mga kasamahan niya. Mag-aalas 5 ng hapon. Madilim na ng bahagya ang paligid. Hindi na makatiis si Ricardo. Nauna na itong pumunta sa kubo para magawa ang plano. Hindi na niya pinansin ang sita ng mga taong naroon. At dahil bagong muka ang binata, hinayaan naman siya nila Baldo na pumasok. Magandang hapon po, Ginoong Pablo. Ipagpaumanhin niyo ang pagpasok ko Pero gusto ko po sanang magpahula, kung maaari. Bungad ni Ricardo. Uy bata, mali ka yata ng akala. Nanggagamot lang kami dito at hindi mga manghuhula. Kung nagbibiro ka lang, hindi yan maganda. Nakakabala ka sa panggagamot namin . Mabuti pa umalis ka na lang. Sige na,
Wika ni Baldo. Habang pinapalabas, pasimple nitong inilagay sa gilid ng pinto ang nakabaliktad na walis. Bigla na lamang nahinto si Baldo sa pagsunod sa binata, na tila may puwersang pumipigil sa kanya. Oh, anong nangyayari? Bakit bigla kang tumigil, Manong? Di ba, papalisin mo pa ako? Naghihintay ang mga pasyente nyo. Tara na, Manong. Paghamon ni Ricardo. Nanatiling tahimik si Baldo. Umaangil na ito pero hindi magawang lumapit kay Ricardo na nasa tapat lang ng pinto. Maging ang mga kabaryo, nagtataka kung ano nga bang nangyayari. Bakit hindi makalabas ang dalawang alalay? Paumanhin mga kaibigan. Pero masyado na akong napagod ngayong araw. Gusto ko na sanang magpahinga. Bukas na po uli ako manggagamot. Wika ng bulag na manggagamot. Bukas? Bakit bukas pa? Ang sabi nyo noong una, 2 araw lang kayo dito. Di ba? Marami pa kayong pupuntahan? Oh, hindi ba kayo makalabas? Pangaasar ni Ricardo. Naipit na sa sitwasyon ng mga aswang. Pero malas namang dumating si Aling Tsoleng at pinagalitan ang binata. Pinasok nito ang kubo ng mga aswang. Natabig ang nakabaliktad na walis. Dito na natakot si Ricardo. Nagawa ng lumabas ni Baldo at Doming. Hindi naman na nag-aksaya ng panahon si Ricardo at kagad nang tumakas. Alam niyang oras na gumabi at mawala ang mga tao. Siya na ang pupuntiryahin ng mga aswang dahil alam niya ang sikreto ng tatlo. Kagad niyang pinuntahan si Tata Ricardo, habang si Baldo naman hindi niya namalayang nakasunod sa kanya. Malaking tao si Baldo at kaya nitong bitbitin ang binata kung gugustuhin. Ano bata? Nasaan na yung tapang mo kanina? Bakit mo kang nabahagyang buntot mo? Oh, ba't ka tumatakbo? Halika dito. Ipakita mo ang tapang mo. Wika ni Baldo. Wala ng tao kung nasan sila ngayon. Karamihan ng mga residente nakapila sa huwad na manggagamot. Hanggang sa makasalubong niya si Tata Isidro. Mahusay bata. Nagawa mong dalhin dito ang isa sa kanila. Tignan nga natin ang tibay ng isang to. Wika ni Tata Isidro. Napansin ni Ricardo na tila may kakaiba sa matanda. Ikinumpas nito ang mga kamay. Kinuha mula sa sukbit ang balaraw. Nag-usal na mga orasyon ng matanda at bago pa man makaporma si Baldo, napakabilis nitong nasugatan ang aswang sa mga binti at braso. Sino ka pakilamerong matanda? Tuso ka din bata. Sinong mag-aakalang may kasabwat ka pala? Pero malas nyo lang. Hindi kami ordinaryong aswang. Hindi ako mapapabagsak na mga mababaw na... Nanigas ang mga panga ni Baldo. Hindi niya magawang igalaw ang mga braso at binte. Maya-maya naglitawan ang mga ugat sa mukha na tila puputok anumang oras. Tama ka. Hindi ka tatabla ng ordinaryong sugat. Pero ibang usapin. Kung kargado ito ng mga orasyon kontra sa mga aswang na kagaya mo, ang espesyal na balaraw na ito, ginawa talaga para sa mga katulad mo. Mula sa sugat, pinapabilis nito ang daloy ng dugo sa katawan papunta sa puso.
hanggang sa hindi mo na makayanan at kusang sasabog ang mga ugat mo. Alam mo na ang susunod na mangyayari. Wika ng matanda. Unti-unting naglabasan ang dugo sa ilong at tenga ni Baldo. Maging ang mga ugat sa mata nito, pumutok na din. Hindi na nagawa pang bumalik sa anyong tao ni Baldo. Hindi nakayanan ng katawan at pumutok na din ang sugat sa puso. At kagad namatay. Gulat na gulat si Ricardo. Hindi niya akalaing ganong kabagsik ang matandang manggagamot. Napatawa-tawa lamang sa tuwing nakikita. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Kahit masugatan ka nito, walang epekto sa iyo ang lason. Maliban na lang kung may dugo kang aswang. Biro ni Tata Isidro. Hindi nila namalayan ang mga matang nakamasid. Isang kaluskos ang narinig nila mula sa damuhan. Nagbadali naman sila at pinuntahan ang kinaroroonan ng dalawa pang aswang. Ngunit malinis na ang lugar. Wala na ang dalawang aswang na kasamahan nito. Ayon sa mga naroon, sa hindi malamang dahilan bigla itong nag-impake ng mga gamit. Nagmamadaling nilisan ang kubo at naiwan pa ang ilan sa mga kagamitan. Susundan pa sana ito ng dalawa. Ngunit dali-dali silang hinarang ni Aling Chole. Hayaan nyo na nang makalis ang dalawa. Nagawa nyo nang lagasan sila ng isa eh. Sisiguraduhin kong hindi na sila babalik pa dito sa baryo. Wika ni Aling Chole. Nagtataka ang dalawa dahil may alam pala ang Ale. Kung ganon, kasabwat din ito sa mga panluloko ng mga aswang. Takot na umalis si Aling Choleng sa harapan nila Ricardo. Kinaumagahan, nabalitaan nilang wala na si Aling Choleng sa baryo. Nakita nilang nasa labas ng bahay ang asawa nito at tulala. Nang makausap, pinaliwanag nito ang mga naganap kagabi. Napag-alaman nila Ricardo na mula pala sa lahing aswang si Aling Choleng. At kagabi lamang ito nalaman ng asawa. Yung tatlong aswang na dayo, mga kapatid pala ni Choleng at kasabwat sa mga panggagancho. Sa iba't ibang lugar habang nang bibiktima ng iilang residente. Ayon pa sa asawa nito, nagpa siya itong palayasin na si Aling Choleng bago pa man mawala ang pagmamahal at ipagkalat sa baryo ang totoong pagkatao. Kaya pala labis ang galit nito kay Tata Isidro dahil may mga tangan itong pangontra sa mga aswang. Wala naman sa mga anak ang nahawaan ng pagkaaswang. Maging si Aling Choleng, hindi buo ang pagkaaswang kaya normal pa din ito at hindi takot sa mga pangontra. Pero hindi na natiis pa ng asawa ang kasamaan at panlulokong ginagawa. Simula ng araw na yon, hindi na nagbalik pa sa baryo nila si Aling Choleng. Nakapang-asawa naman ng bago ang asawa nito at hindi hamak na mas mabait at mapagmalasakit. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Ricardo ng minsan. Malinlang ang mga taga-baryo ng huwad na milagrosong bulag na albularyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.